pagtatanim ng binhi ng kagalingan? Meron na bang nag-uusbong? Meron na Meron. bang mga damong naalis? Meron na bang tayong Naman. mga pinapanghawakan patungkol sa healing na lalo nating nahawakan at lalong yung mga basura ay naalis? 'Di ba po? Kasi nasa Um, hindrances mm, tayo ng healing. Kung nakikita niyo po mm. yung screen ko, katulad po ng palaging paalala sa atin ni Ate La, malalakihan po natin yan pag kililik natin yung profile ko, tapos may arrow na paislanting, arrow up and arrow down. Mas malalakihan niyo po. Okay? Ayan. So, nasa healing discipleship pa rin po tayo. Lakihan ko lang po yung screen ko. Yun. Nasa healing discipleship pa rin po tayo. Mag-quick recap lang po tayo para sa mga wala last time, tsaka yung mga nakakasunod na dito. So, healing discipleship po, kasi ang goal natin dito, magkaroon tayo ng tamang pundasyon patungkol sa healing. In-apply natin yung natutunan natin sa Genesis 8:22 na seed, time, and harvest. Yun yung unang-unang goal natin. Inuulit lang po natin to para na-align tayo sa kung ano yung gusto nating tumbukin patungkol dito sa pag-aaral na to. So, kahit po paulit-ulit to, um, alam ko po na hindi naman siguro tayo naririndi, no? So, yung, kasi mayroong pundasyon na mali at mayroong pundasyon na tama. Amen po ba? Tapos pangalawa po, na Amen. lahat tayo mga prayer warriors ay magkaroon ng boldness to lay hands on the sick and they will recover and we will see them recover. Katulad ng sinasabi sa Mark 16:17-18 na isa sa mga sign ng ating pagiging believer. So, kumusta ang puso natin ngayon? Mas may bura na ba tayong boldness na mag-lay hands sa mga may sakit o takot pa rin tayo na magpatong ng ating mga kamay sa mga may sakit? So nasaan po ang ating puso, nasaan po ang ating pagmi-ministry patungkol dito sa healing discipleship. So yun po yung goal natin. Tapos pinag-aralan po natin yung hindrances ng pagtanggap sa healing o yung mga sagabal o yung mga roadblock kaya hindi natin nare-receive yung healing natin. Kasi sinasabi sa Mark 7:13 yung um, pinapawalang bisa natin ang salita ng Panginoon kung ang mga itinuturo natin ay mga katuruan ng sanlibutan, like the tradition and culture ng mga tao, yung mga nagpapasa-pasang katuruan na sa atin. So, yun ay tinalakay natin, yun ay inexpose natin. The first hindrance na tinalakay natin is our healing may not be God's will. Kasi po ito yung kadalasan na natatanong ng mga tao, kalooban ba ng Diyos na magpagaling o kalooban ba ng Diyos na hindi magpagaling? Siya ba'y nagpapagaling or hindi nagpapagaling? 'Di ba? So yan yung una nating tinalakay. Maliwanag na ang kalooban ng Diyos magpagaling sa mga tao anytime, anywhere, everywhere at lahat ng mga tao. Katulad nung sinasabi sa Matthew 8:16-17 na He healed them all. Ayun po. So, number two Mm. po, yung Paul thorns in the flesh. Dito nagkaroon ng medyo mabusising pag-aaral kasi ito ang ginagamit ng mga nagtuturo against sa healing na um, tawag dito, yung sila ay dahil naniniwala sila na ng Diyos nagpapagaling minsan o hindi nagpapagaling, kaya pag hindi siya nagpagaling, doon sila pupunta sa karanasan ni Pablo at Paul. ni Job na, "O see, tingnan niyo, minsan ang Diyos nagpapagaling, minsan ang Diyos hindi nagpapagaling." So yun ay isa din sa mga hindrances um, Mm. ng ating kagalingan. So, yan po yung tinalakay natin sa Second Corinthians. And then, sa pangatlo pong hindrance, I'm suffering for the glory of God. Maliwanag po na sa John 9:3 and 4, yung pagpapagaling ni Jesus sa bulag, hindi to ginawa ng hindi siya nagbigay ng karamdaman sa taong bulag para lang siya ay mag-glorify. Niliwanag po natin yon kasi minsan ang mga nagtuturo dito against sa healing, palagi silang nagkukubli doon sa baka ibinigay ng Diyos na ako ay pahirapan para siya ay maluwalhati. Niliwanag natin na never gagawin ng Panginoon yon dahil mababiolate niya yung ginawang pag-aalay ng Panginoong Hesus sa krus. Kasi kung kinuha niya na
dinala niya na, hindi mo na kailangang dalhin. Amen po ba? Nakakasunod Mm. po. Ayan po yung mga verse natin. And then pang-apat po, Amen. sickness is God chastening. Ito ay hindrances kasi ito ay mga ginagamit ng mga nagtuturo against sa healing na sinasabi nila ng karamdaman daw, ito daw ay pagpaparusa ng Diyos sa tao para siya ay disiplinahin, para siya ay paluin, o para siya ay pasaktan. Pero again, hindi po ito Hindi ang Diyos ang nag-ano. pamamaraan ng Diyos. Hindi Mm. pamamaraan ng Diyos na ikaw ay bigyan ng sakit para katuruan ng leksyon. Kaya yung mga nagtuturo Mm. against sa healing, na-expose natin yung mga ginagamit nilang mga tool, yung katulad ng mga ganitong um, mga hindrances. Yun. So yan po yung sinasabi sa Hebrews 12 and 6. Kaya, ayan po. Um, so yun po yung pagre-recap natin dito sa ating healing discipleship. So ready na po tayong pumunta sa ating pang-lima na hindrances. Nakakasunod po Amen. ba? Opo. Yan, pasensya na po at medyo binibilisan ko yung pagsasalita ko pero I hope hindi naman nagkakabuhol-buhol yung sinasabi natin. Maliwanag po ba? Opo. Amen. Ayan, maliwanag po sa ating mga kapatid. So, pumunta po tayo sa pang-lima nating hindrances ng receiving healing. Wait lang po. Ayan. Narinig na po ba natin to? Sessionism versus continuanism. Maaring bago lang to sa atin, pero yung kaisipan na ibigay na po sa atin to ni Ate Arlene bago siya mamatay. Yon. So ang tanong po dito na pang fifth na hindrance, Ate La, pabasa nga po. Is healing passed away through the last apostle? Ayan, yan yung nagiging fifth hindrances. Lumipas na ba ang pagpapagaling ng Panginoon sa pamagitan nung last na apostle? Sino ba yung last na apostle na namatay? Sino yung sumulat ng Revelation? Si Juan. Si Juan, si Apostle Juan. Yun po yung pinag-aralan namin Mm. ngayon sa Revelation dito. So, again, sinasabi ko po na naibigay na to sa atin ni Ate Arlene kasi kung babalikan natin yung lesson ni Ate Arlene, yung kaisipan na po na yun, wait lang po ha, nasaan na ako? Ayan, i-share ko lang po para maliwanag sa atin yung sinasabi ko. Ay, hindi siya ma-share. Ayun. Ito po yung lesson na ginawa ni Ate Arlene. Basahin ko lang po yung introduction. Marami nagsasabi ng pagpapagaling ay lumipas na. Marami ring nagsasabi na pinahintulutan o kaya ang Diyos ang nagbibigay ng sakit upang lumapit sa Diyos ang makasalanan. O kaya tumatag sa pananampalataya ang mga mananampalataya. Ang iba naman nagsasabi na may pinapagaling ang Diyos at mayroong hindi. Ito din po ay tinalakay natin. Ang katotohanan ay na ang sakit ay hindi nagmula sa Diyos at hindi niya kalooban ang sino man ay magkasakit. Ang mabuting balita ay ang kalooban ng Diyos na palagi na gumaling ang lahat ng may sakit sa kanilang karamdaman. Yan po yung mga verses na binigay ni Ate Arlene sa Santiago at marami pang verses na ibinigay dyan si Ate Arlene. So, hindi ko po nauunawaan before itong sessionism at saka continuanism before kasi first time kong marinig to nung nandito na ako sa Korea. Narinig ko lang to sa isang kapatid then I try to na mag-research po kasi hindi yung para tayo din ay nakakasunod or hindi din tayo nagbubulag-bulagan sa mga doktrina ng mga tinuturo ng mundo para na-expose natin kung ano ba yung sa Diyos at ano ang hindi sa Panginoon. Ayun po. So, nasaan na ako? Ayan. So, is healing passed away? I-share lang po natin, no, ano ba yung sessionism at saka ano yung continuanism. Ito po yung mga verses na ginagamit nila dito. Ayan.
Meron pong 1 Corinthians 13:8-10, yan lang po yung gagamitin natin ngayong araw na 'to. Meron po sa Hebrews, 2:3-4, Ephesians 2:19-20, Acts 2:43, and Acts 5. So bago po natin sagutin ano yung sessionism and continuanism, balikan lang natin yung mga apat na hindrances natin 'no. Kasi ni-recap ko na po kanina yon. Dahil kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling minsan o hindi nagpapagaling o ikaw ay naghihirap, nagsa-suffer dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon, kung ganun yung thinking mo, ganun yung mindset mo, ito po yung matatanong ko sa atin. Kung nagdududa ka sa pagpapagaling ng Panginoon, I mean kung naniniwala ka na ibinigay sa'yo ang sakit para ikaw ay maghirap, then huwag kang umalis sa kalagayan na meron ka. Nasundan po ba natin? Dahil kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng karamdaman na yan para siya mapapurihan o maluwalhati, then huwag kang umalis. Huwag kang magpagaling. Kasi kung ikaw ay nagpapagaling, yung pinapaniwalaan mo na ibinigay sa'yo ng Panginoon, umaalis ka dun sa kalooban niya patungkol sa'yo. Nasusundan po ba Amen. natin yung sinasabi ko, yung explain ko po? Hmm, Hmm, amen. Make sense po ba? May sense po ba Opo. yung sinasabi natin hmm, na paliwanag? Kung naniniwala ka na will ng Diyos na ikaw ay nasa karamdaman, then huwag kang umalis sa karamdaman o sa sakit na meron ka. Dahil kung ikaw ay umaalis, ikaw ay lumalabas sa pinapaniwalaan mong will sa'yo ng Panginoon. Gets po? Maliwanag o magulo? hmm. Maliwanag po, di Hindi, ba? okey lang. Mm, Maliwanag pa sa Maliwanag buwan. naman. So, hmm, maliwanag na hindi talaga kalooban ng Diyos na ikaw ay mayroong sakit. Ito po ha, sakit. si Ate Arlene na po mismo ang sumulat nito, na nandun siya mismo sa karamdaman na yon. Kasi katulad po nung sinasabi ko, hindi mo mababago ang salita ng Panginoon o hindi mo maaaring i-twist yung salita ng Panginoon dahil lang sa kalagayan na meron ka. Hindi po mag-a-adjust ang salita sa'yo. Ikaw ang mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Maliwanag po. Umagang-umaga pa lang pero para Amen. tayong na-overwhelm. So, yun po yung sinasabi diyan na sa apat na pinag-aralan natin. Dito sa panglima po, concessionism and continuanism. Si Jojo po, medyo knowledgeable siya dito. Si Jojo Tan. Yan, at kapatid ni Ate Paula at saka si anak ni Nanay Lisa. Alam niyo po ito yung mga ganitong doctrine. Sessionism po, naniniwala sila na ang pagpapagaling ng Panginoon ay lumipas na. Kumbaga yung mga signs, wonders, and miracles ng Panginoon, noon lang yun. Available lang yun para noon. Ay, ito po yung doctrine ng sessionism. Yung mga nag-advocate po noon o yung mga naniniwala po noon, tinatawag silang mga secessionists. Yun po. Yan po yung Mm. sessionism. Naniniwala sila na ang pagpapagaling ng Panginoon ay lumipas na or available lang para noon. O meron namang ilan na naniniwala na nagpapagaling pa rin ang Diyos pero selective na. Kumbaga hindi na para sa lahat. Yun po yung kanilang pinapaniwalaan. Ang continuanism naman, ito yung pag-aaral na ang Panginoon hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng Nagpapagaling. milagro. Siya pa rin ay gumagawa ng kagalingan, ng healing, ng Mm, miracle, ng signs and wonders. Kasi po yung word mm, dyan na continue. Yung mm, mga Oo, salita, yung patuloy. mga manampalataya na naniniwala po dito, tinatawag na mga sabi naman continuous. may takot Continuous. So ako po sa ay kanya. continuous kasi naniniwala ako, I believe that Mm, God still do miracle mm, even today. Amen. Every time, mm, anywhere, hmm, everywhere, at para sa lahat ng mga tao. mm. So, Wala continuous na po tayo. nagaling Tayo sa po ay kanya. Mm, continuanism. Dahil ang Diyos, siya ay gumawa ng ay nagbigay ng tanda para sa mga manampalataya. Katulad po nung sinasabi sa Mark 16. So, hindi po nagbabago ang Diyos at hindi rin nagbabago ang Bible. Ngayon, kung wala na sa mm, Bible nyo yung pagpapagaling, then maniniwala ako na hindi na gumagawa ng himala ang Panginoon. Make sense po Amen. ba? Ayun po. Amen. Isa lang po yung verse na mm. gagamitin natin para hindi tayo mawindang ngayong umagang ito. So, kasi marami po yan. I-send na lang po natin sa mga susunod nating pag-aaral ngayong Monday to Friday. So, ang tanong is healing passed away through the last apostles? Naniniwala ka ba na ang pagpapagaling ay lumipas na?
Yun. Ginagamit po nila dito yung verse ng Corinthians. Ang sabi po ni Paul, ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang, subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay Magwawakas. magwawakas. At nilapabasa nga ako nung English. Love never ends, but as the prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass. For we know in part, and we prophecy is part. But when the perfect comes, the partial will pass away. Ayan, salamat po. Yan po ay kinuha sa ESV, sa 1 Corinthians 13:8-10. So alam po natin ang 1 Corinthians 13, ito po ay tinaguriang love chapter. Dito po kasi sa chapter kung tayo ay magba-backward lang ng isang chapter, sa chapter 12, tinutukoy ni Paul dito yung mga gifts, diversity of gifts. Merong pagpapagaling, merong gifts of healing, merong word of wisdom, merong word of knowledge, merong pagtuturo, merong propesiya, merong speaking in tongue, merong pagpapaliwanag ng tongues, at kung ano-ano mang mga gifts na meron sa body of Christ. Yun po yung tinutukoy ni Paul dito. Ngayon, pagpunta niya sa chapter 13, pinapaliwanag niya sa mga Corinthian church na kahit meron ka nitong mga gifts na to, kung wala kang pag-ibig, baliwala din ang lahat. Kasi ang pag-ibig ang siyang pinakasakdal sa lahat. So, ang sinasabi ni Paul dito nung siya ay pumunta sa verse 8 tsaka verse 10 na matatapos daw ang lahat ng propesiya, matatapos lahat ng pagsasalita ng iba't ibang wika, matatapos ang knowledge, matatapos ang lahat ng mga gifts na binigay ng Panginoon. Pero ang Pero ang pag-ibig pag-ibig, ay hindi hindi mawawala. matatapos. Ang pag-ibig ay hindi mawawala. Ngayon, dahil sa sinasabi nila na healing pass away, ng mga secessionists, naniniwala sila na healing already passed away through the last apostles dahil dito po sa salitang the perfect comes. Ayan po yung sinasabi dyan. O yung sa Tagalog, yung ang sakdal ay dumating. Ano po yung sakdal ay dumating at ano po yung sinasabing perfect ones? Naniniwala po sila na ang perfect ones daw na tinutukoy ay ang Biblia. Yun po yung kanilang dilemma o yung delusion nila na pinapaniwalaan nila. Na ang sinasabi daw dyan na perfect comes o yung sakdal ay yung Biblia. Meaning to say, kasi po dati ang Biblia hindi pa siya nabubuo, hindi pa siya nako-compile. Sinusulat pa lang siya. At pinapaniwalaan ng mga secessionists na kapag ang Biblia daw ay nabuo na, ibig sabihin nun na hindi na hindi nagagawa ng miracle ang Panginoon kasi hindi na siya kinakailangan. Ang tanong ko naman sa kanila is, bakit kung naniniwala kayo doon, bakit nag-exist pa rin ang church? Kung nag-exist pa rin ang body of Christ, ang church ng Panginoon, ibig sabihin, kung ano man ang ibinigay niya, ay available pa rin. Hindi niya binabawi at hindi ito inactive, kundi ito ay active. Kasi kinakailangan pa rin natin dahil mayroon pa rin mga may sakit ngayon sa body of Christ. Tama po ba? Nakakaranas pa Amen. rin na tayo ng sakit kahit nandito tayo sa kahit nandito tayo sa lupa at nasa katawan pa rin tayong panlupa. Amen po ba? Meron na lang Amen. akong 2 minutes. So, yun po yung sinasabi dyan. Pero ang sinasabi po dito is, hindi po yung the perfect comes, hindi po yun yung kaganapan ng Bible. Dito po kasi sa sinasabi ni Paul dito, yung pag-ibig na pinaka mabigat na o dapat pinag-uugatan ng ating pagmiministeryo. Ngayon, itong perfect comes, naniniwala ang mga secession, ang mga continuists na ito po ay sa pagbabalik muli ng Panginoon, sa kaharian ng Panginoon, hindi na natin kakailanganin ang mga gifts. Kasi wala na pong, hindi na po yun kakailanganin kung ang rapture ay dumating na at ang church ay kunin na ng Panginoon sa kalangitan.
Yun po ang aking pinapaniwalaan dito na sinasabing the perfect comes. Hindi ko po alam sa inyo kung ano pong ang paniniwala nyo, pero ang majority na paniniwala ng mga Kristiyano sa sinasabing the perfect comes, kapag dumating na ang Panginoon, hindi na natin kakailanganin itong mga gifts of healing, gifts of words of knowledge, kasi wala na po siyang silbi dahil kasama na natin ang Panginoon. Ang gagawin na lang natin sa langit ay magpupuri na Magpupuri. lamang tayo sa Panginoon. Yun pong sinasabi sa Revelation. So again, itong mga secessionist na to, naniniwala sila na healing is already passed away. Pero tayo bilang mga manampalataya, habang narito pa sa lupa ang church, ang body of Christ, available pa rin ang healing. Available pa rin ang pagpapagaling ng Panginoon. Kung naniniwala ka na it's already passed away, yung healing ay passed away, kaya pala hindi mo nare-receive ang healing ng Panginoon. Dahil ito ay nagiging hindrance o sagabal sa atin, kaya hindi tayo nakaka-receive ng Hindi healing. ka naniniwala. Yun. So, my time is up. Tapos na po ang aking oras, 20 minutes na pagbabahagi. Maikli po, no? Pero dalangin ko po na nasundan po natin. Maliwanag po ba o Amen. magulo? Maliwanag naman. Maliwanag Maliwanag naman po po. yun. So isa lang yung pinag-aralan Mm. natin ngayon. Secessionist versus continuous. Is Continue. healing passed away? So next week po, ipunin po natin yung mga tanong natin dito sa 5 natalakay natin sa hindrance of receiving healing, at magkakaroon po tayo ng panel discussion kung saan kayo ay makakapagtanong ng karanasan nyo about sa healing or mga patotoo nyo sa healing, at kayo magtatanong at we will try our very best to give you biblical worldview o yung sagot na mula sa Biblia. Ang magiging panelist nyo po ay ako, and susuportahan ako ni Ate Linda and Ate Agnes. So, marami pong salamat at patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. God bless everyone. Amen. God bless. Amen. Patuloy po tayo